Ngayong araw, pupuntahan natin ang isa sa pinakadinadayong lugar dito sa Albaha City, ang Diain Heritage Village. Mula sa Albaha City, magta-travel ka ng 20 to 30 minutes papuntang Almikwa at dito mo makikita ang Diain Heritage Village. Sa mga nagmamaneho, kailangan lang ng doble ingat dahil delikado ang daanan dito. Bukod sa salubungan, paliko-liko din ito at 25 tonners ang dadaanan mo bago ka makababa ng bundok. Ang Diain Heritage Village ay itinatag ito noong ika-10 siglo at nasaksihan ng maraming pagsalakay sa pagitan ng mga tribo bago ang pagkakaisa ng kaharian ni King Abdulaziz R. Saud. Ang isa sa pinakamahalagang pagsalakay laban sa rehiyon ay noong nakilala nila ang mga hukbo ng tribong Zahrani at Gamdi. Pagkatapos ng 30 minuto, narating din namin ang Diain Heritage Village. Pagkakita ko sa nayon na ito, bigla akong namangha, nangilabot sa ganda. Tila din na rin ako makapag-antay na makita kung ano ang nasa loob nito. Sa loob ng 400 years, ano-ano kaya ang kwento at napagdaanan ng nayon na ito? Una naming pinuntahan ang kanilang museo. Umiikot-ikot, tingin-tingin sa mga lumang kagamitan ng mga sinaunang tao na nakatira dito. Oh, hi. Habang nag-iikot-ikot, di ko maiwasan humanga sa ganda ng mga sinaunang kagamitan. Nakakahanga din ang mga namumuno dito dahil na-preserve nila ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng museo ay napakaganda, maliwalas at malinis. Malamig din ang paligid dahil nakasentralize ang aircon dito. Mga taong bumibisita dito ay tahimik lang habang pinagmamasdan ang ganda ng mga kagamitan at paligid dito. Pagkatapos naming sa museo, ang sumunod naming pinuntahan ay mismong gusali. Habang naglalakad paakyat, tinitingnan ko rin ang bahay na batong ito. Ang ganda ng pagkakagawa, matibay pa rin. Biruin mo naman sa loob ng 400 years, nakatayo pa rin ito. Tara guys, tingnan natin kung anong sa loob ng kwarto. Ang dilim. Napakadilim dito guys. Wala kayong ahas dito. Nakakatakot dito. Check light. Yan kasi. Rufok.
Boys. Grabe guys, ang tibay pa rin hanggang ngayon. Ako may ahas. Makihan. Kapagod. Sa kabila ng init at pagod, tuloy pa din kami sa paglalakad paakyat para marating namin ang tuktok nito. Habang naglalakad, iniisip ko gaano kaya kahirap ang paggawa ng bahay na bato na ito. Sino kaya ang mga gumagawa nito? At sino ang mga trabahador dito? Biruin mo sa laki ng bahay na bato na ito. Paano kaya nila inisa-isa, inakyat mula baba hanggang taas ang bawat piraso nito? Anybody here? Hello? Ladies and gentlemen. Hello? I'm coming. عشان هنا في بلودية يجي كله سايكلين. شوف في ممكن فوق ها. شوف تاريخ كيف. جيب لا هذا ايش مشكلة؟ انت في كوف؟ ويندو هذا افتح هذا لا في هنا ويندو Biruin mo, sa loob ng 400 years, buo at matibay pa rin ang bahay na ito. Nakakahanga ang mga taong gumawa dito. Ang ganda rin ng paligid. Pag dumungaw ka sa bintana, tanaw mo ang kapaligiran na tila kumakaway sa iyo. Ang hampas ng malamig na hangin ay nagpaparelax sa katawan. Katapos namin marating ang pinakamataas nito ay bumaba na rin kami.
Ang ganda rin ng hagdanan, yari sa malapad na bato. Sabi nila, sa likod ng bahay na bato na ito, may nakatagong yaman. Tara, tuklasin natin.